Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time, pwede nakakita ka palagi ng 333 o 303, 313, sunod-sunod na 3. May meaning yan. Search mo sa Google. Your energy at this time, o palagi kang nakakita ng ganong number, synchronicity yun, may meaning yun, may pinaparating sa iyong mga angels yan pag palagi kang nakakita na 333 o 303, 313 o sunod-sunod na 333. Number 3, Knight of Cups. Meron kang gustong suyuin, may gusto kang sindan, meron kang gustong ibigay, o you're so willing, no, na ibigay yan, yung gusto mong ibigay o i-offer o i-send to someone. You're a kind-hearted person, or you feel the empathy. You feel love. You feel the love, no? Yung feeling na you're in love, or nakakaramdam ka ng love. Yan. Or emotion, no? You're not cold. Knight of Cups. Ano pa ang energy mo ngayon? Hindi ka nare-recognize, or more clarification with this 3 of Pentacles in reverse. Hindi kayo nag-uusap kasi. Hindi kayo nag-uusap. Walang pagtutulungan, walang teamwork sa inyo ng person mo ngayon, no, na meron kayong soul connection. Walang teamwork, hindi kayo nag-uusap, o walang pagtutulungan sa inyo ngayon. Walang collaboration na nangyayari. Yan ang inyong energy ngayon. Pagdating sa connection nyo ng person mo na may soul connection kayo. Ano ba yung mangyayari sa inyo ng person na yan, na may soul connection kayo? Ano ba yung mangyayari? Bakit lumabas? Magkakaroon sa inyo ng stability kasi may soul connection eh. Kung kaya lumabas yan, no? Magkakaroon ng stability, o ikakasal kayo, magkaroon ng proposal, maging positive yung mangyayari sa inyo, maging stable, secured kayo, you will live a positive, no? Masiyahin kayo together na. Alam niyo, pasayo-sayo kayo pag magkasama kayo, basta panay yung tawa niyo, na-enjoy yung buhay, may enjoy din yung buhay. Ganon, na perfect match. Alam niyo, masaya kayo together na you are meant to be together kasi guided kayo ng Holy Spirit. May Holy Spirit dito na kayo talaga ang para sa isa't isa, napili para sa isa't isa ng langit, no? O ng Holy Spirit. Ano ba yung pumili sa inyo, Holy Spirit? Holy Spirit, yes. O God. Yes, yung God kasi Emperor, oh. O God ang pumili na kayong dalawa ang pagsamahin. God ang pumili sa inyo, no, na pagsamahin kayo. God ang ano ba yung tawag yun? Na nag-destin sa inyo. Dinestin kayo ng God. Ganun ba yun? Dinestin kayo ng God. See? Yan na yun. Kung kayo may Holy Spirit, so may simbolo ng Holy Spirit yung dove. Ayan o, white dove. So, ibig sabihin, meron kayong Holy Spirit na ng person mo sa inyong katawan. Meron na. Kasi para bang mapinili kayo. Oh. May destiny kayo, pinili kayo, no? Para bang mission ninyo yan, no?
mission ninyo o anong tawag siya pag nagsama kayo? Mission ninyo yan? Mission? Yes, mission ninyo yan. Mari may gagawin kayo together. Ganon yun eh. Basta missionin na ninyo yan. Bakit mission ninyo? Ano ba yan? Dahil pag nabuo kayo, gagawa kayo ng anak. Ganon? Yes, gagawa kayo ng anak. At yung anak ninyo, may mission yun. May malaking mission. Yeah. Yes. Oh, may malaking mission kasi magiging anak ninyo. So, ganon yun. Kayo ang napili para magkaanak ng magkakaroon ng malaking mission. Pwedeng yung maging anak ninyo ay galing sa langit, no? Kunwari, sinugo. Ano ba yung maging anak ninyo galing sa langit? Na isent dito sa lupa na magkatawang tao, ganon? Oo, galing sa langit yan. Na sinent dito para magkatawang tao, kagaya kay Enoch. Ganon. Di ba angel si Enoch dun sa sa langit, si Metatron siya sa langit. Nung naging tao siya, si Enoch siya. Di ba naging prophet yun? The scribe ang tawag kay Enoch din eh. Yun lang ang nabasa ko doon. Scribe, prophet. Ano kayang gagawin ng anak ninyo? Ano kayang gagawin ng magiging anak ninyo? Na yan. Basta galing sa langit yan. Pero ipapanganak nga siya eh. Ipapanganak. No? Magiging anak ninyo. Kung sinong babae, sino yun ang mga anak. Siyempre. Pero, hindi tao ang origin niya. Galing sa langit. Pwedeng anghel sa langit. Yung ganun. Yung magiging anak ninyo. Ito yung gagawin ng anak ninyo. Maging napaka-brave niya. Ayan. Napakatapang kasi color red eh. No? Napaka-strong din. No? Strong mentally. Energetic. So brave. No? The person. Grounded. And mapagmahal sa hayop. Ganyan siya. Pakilala niyo yung totoo niyo yung sarili. Ganon yun guys, kagaya ni Enoch, di ba? Kasi parang kumbaga kung sa Ilonggo pa namuhaw-muhaw yan. Katulad nung dinala siya sa langit na nalaman niya pala he's one of the angels. Ganon. Nung dinala siya sa langit sa vision niya. And then, nung pagbalik na nung spirit niya sa katawan niya, sa vision niya lang naman yun naikwento niya. Siyempre, namuhaw-muhaw yun, guys. Naikwento niya sa mga ibang tao. Sa mga kilala niya. Nung unang panahon, wala pa gaano skeptical na tao. At naniniwala talaga yung mga tao na may God, na may ganun, no? Sa mga panahon na yun. Ipapakilala niya yung sarili niya. Ganun naman talaga yun eh. Papakilala nila yung sarili niya. Sasabihin ng God yan. No? Na kung tamang panahon na nasabihin mo yung personality mo, sabihin niya yung personality niya. Ipakilala niya kung sino siya. Para alam ng tao na siya yung inatasan, sinugo, or pinili. Mga ganun ba? O may mission talaga siya na binigay ng God sa kanya. Ganon. Pero kadalasan nun, pag mga ganon na pinadala, no, syempre, ipapanganak yan. Walang memory yan. No? Hindi niya maalala yung nandun sa ano. Pwede mag-pop up lang yan sa mga panaginip niya, ano, parang sa vision niya. No? May mga alala lang siya ng mga konti lang, mga ganon. O lumabas lang sa vision niya, ganon. Kagaya kay Enoch, na nalaman niya na lang nung dinala siya sa vision niya ng mga anghel dun sa langit. No? And isa din pala siya sa mga anghel dun. Ganon. yung si Enoch na yun. Dun niya nalaman na isa din siya sa mga anghel dun. Ayun.
Kaya nung pagkagising niya na, siguro naikwento niya hanggang sa, hindi naman siya nagsulat ng Book of Enoch na yan eh. Yun ang alam ko eh. Kundi ibang tao. Yun ang pagkwentuhan niya. Yun ang nagsulat ng Book of Enoch. Yan na yun si Metatron. Kasi di ba namatay. Siyempre wala na siya dito, di ba? Parang namatay ba yun? Ewan ko, basta ang alam ko namatay. Bumalik na siya sa langit. Naging si Metatron na siya, guys. Yun. Ewan ko, namatay ba si Enoch o hindi. Ewan ko ba? Yun ang alam ko eh. Limited. Tungkol sa mga ganun. Yan, i-share niya yan, no? Ipapakita niya yan, yung totoong siya. Kasi, para alam ng mga tao na may mission siya, may purpose siya, kung ano siya, no? Baka sabihin ng mga ibang tao ay, pag mga ganyan, mayabang. Oh, lalo sa panahon na ngayon, sabihin ng mga tao, pag sinasabi mo yung totoo, mayabang. Kahit sa panahon ni Jesus Christ na sinasabi ni Jesus Christ na anak siya ng Diyos, ng God, ay nanggigiliti sa galit yung iba, no? Kasi sila hindi sila anak ng God eh. Tao sila eh. Yun ang tunay na anak ng God kasi talaga sinent para maging Messiah, para taga-save no, ng mga humanity, para hindi lipulin yung humanity. Kasi munti ka na naman ata ang malipol noon. No? Oh. Yun na yung Messiah. Ayan. Oh, kaya nga, tatanggalin yung mask. Ayan, siya mismo magtanggal ng mask. Siya mismo mapakilala sa sarili niya. Mag-reveal sa sarili niya. Na matapang yung i-reveal yung sarili niya. Kung sino siya, yan ang maging anak niyo. Tapos, ano yung mission niya? Bakit i-reveal niya yung sarili niya? Ano ba yung gagawin niya sa mission ng anak mo na yan? Na maging anak mo. Ninyo, ng person mo na yan. Queen of Air. I-reveal niya guys yung mabilis yung utak nito. Active at clear. Sharp. And meron pating owl guys. Na sumisimbolo ng ano to eh. Yung intuition din. Yung ganon. Na may ability tong person mo na to. Ay, yung person. Yung magiging anak mo. May ability na makakita ng mga hidden sa paningin ng iba, sa obserbasyon ng iba. Ganun ba? Na maliwanag sa kanya. Yung mga naka-hide, yung mga naka-mask, yung mga behind the mask, yung mga behind closed doors. Ano yun? I-reveal niya yung mga alam niya. Oo, i-reveal niya yung mga alam niya. Kasi, kasama yun sa kanyang mission dito sa lupa. Ganyan ang maging anak mo. Kagaya ba sa ginagawa ko? Ganon. Na nagre-reveal. Ganyan. Kagaya sa ginagawa ko na nagre-reveal. Na mga nakikita ko, naobserbahan ko na hindi naobserbahan ng marami. Yan, ganyan. Siguro madami naman yung ganyan eh. Na may ganyang kakayanan. Pag kinoy observation mo, malalaman mo naman yan. Depende din siguro guys. Yung iba parang wala, hindi nila napapansin eh. Ewan ko lang. Basta, ganyan ang kanyang gagawin din. Kasi may wisdom to. Ganon yung mga galing sa langit. May wisdom yan. Spiritual wisdom. May wisdom yan silang taglay. Magaling mag-obserba yan. Good yung kanilang judgment. Madaling mag-acquire. O magaling mag-acquire ng wisdom. Madaling matuto. Madali niya ma-acquire yung mga wisdom. Yung wisdom. Yan. Kaso lang, ang sabihin ng iba, mayabang pag sinasabi.
Pag nireveal yung sarili kasi pagka open ka kasi, pagka prangka ka, pag totoo ka, sabihin sa'yo mayabang ka. Lalo na yung mga na-misinterpret ka, na-misunderstood. Oh, natural na yon sa mundong to. Lalo sa parang at palala ng palala yung mga ugali ng mga tao din talaga. At nasa end of times na kasi to. No, so, yan. Dami langgam. Message. Sino ba nagkagay dito, angels? Ayan. If you hindi angels. Jesus Christ ba nagkagay dito ngayon? Oh, siya. Mga tinanong ko kanina kung sino nandito ngayon na nag-guide. Siya nga. Siya daw eh. Si Jesus Christ daw. Kaya nga parang ano to eh. Parang prophecy. Revelation. Ewan ko kung anong tawag dito. Ano ba itong tawag dito? Sa reading na to. Revelation. Revelation daw. Revelation daw to, sabi ni Jesus Christ. Revelation. Hindi ko alam eh. Kung prophecy o revelation. Ganun ako pag hindi ko alam, nagtatanong ako. Kasi katulad dun sa nung lumabas sa vision ko, akala ko panaginip yung tawag dun. Na bumaba sila. Kasama yung mga kapatid niya. Mga kapatid niya daw yun. 5 sila eh. Nasa gitna siya. 2 sa kabila. 2 sa kabila din. 2 sa kanan. 2 sa kaliwa. O, 5 sila. Sabay silang bumaba. Padandahan lang. Hindi ganyan ha. Padandahan lang yung pagbaba nila. Wala silang pakpak. Human form. Sa vision ko. Doon sa parang forest na mataas na bato. Pero flat sa taas ng bato na yun. Paupo-upo pa nga doon ako sa may taas ng bato na yun kasi nag-aabang kami. May mga kasama na ako nag-aabang sa vision ko. Tinanong ko pagka umaga. Sabi ko, Jesus Christ, nandito ka ba? Bakit kita na panaginipan kagabi? Sabi ko. Para akong inosente kasi guys. Alam nyo naman. Sa mga ganyan. Hindi ba? Nagkakaroon pa ako ng knowledge anong tawag sa mga ganun. Oo daw, nandito daw siya. No, siya sumasagot. Tapos, tinanong ko kung ano ba yun? Panaginip ba yun? Yung kagabi, nakita ko kayong bumaba. Hindi daw. Ano yung tawag ng vision? Vision daw yun. O doon ko nalaman na yung parang vision. Parang panaginip pala yun. O minsan parang ina-translate. Akala ko dati yung vision ay parang, alam niyo yung vision na parang may vini-vision ka. Yung parang may goal ka. Ganyan ang dating pagkaintindi ko sa vision eh. Pero simula nung naintindihan ko na kung ano yung vision, na ganun pala yung vision, parang panaginip siya. Pero totoo daw yung vision. No? O magkakatotoo o totoong nangyayari. Hindi siya panaginip. Yung panaginip ay walang katotohanan. Parang illusion lang ng mind. Parang ganun ba? No? Ganun. So, ayan. Moving like a snake. Message mo po Jesus Christ sa nerdingan. Tignan natin. Dietary change. Improve your diet and your life will also improve. Kumain ng gulay, prutas. Kung madami namang prutas at gulay. Walang gulay na kailangan pang bilhin, magtanim ka na lang. Kung may mataniman naman. Kahit sa sako guys, pwede magtanim ng gulay sa sako. Sa akin, kasi maliit lang space dito. May mga alaga ako sa baba. Sa akin ha. Ang ginawa ko doon sa bubong. Pag may time ako, ipakita ko sa tanim ko doon. Iba-iba. Sinasako ko, nilalagay ko sa sako yung lupa. Ay, sipagan lang talaga. Sa naubos na yung lupa dyan na pwede ko makutkot yun sa harap ng bahay. Sa likod. Nanghingi na lang ako ng lupa doon sa kapitbahay. Madami na din doon yung tanim ko ng mga nakasako. May kamatis, bukas na.
ipakita ko sa inyo kung paano. Ganun yun. Pwede naman sa bubong. Pwede sa bubong, o kung slab yung ninyo ba. Sa akin nga zero eh. Kasi dyan sa may slab pa, ay kinukutkot ng bibi ko. Kakainin lang nila. Pwede isako nyo. Nakatanim na kayo ng kamatis. Sa akin sa isang sako, tatlong puno ng kamatis, minsan 4. Oh. Siksikan ko kayo ng dalawang stok ng alugbate. At saka litos. Bukas pakita kasi nakasako yung iba. Yung iba naman ay batya, no? Batya na mga sira na. Kaya kung ano-ano lang na pwede mong malagyan ng lupa ba na mataniman. Ganun. Pwede na kayong magkaroon ng gulay fresh pa. O, diba? Masaya pa mag-harvest. Kasi sarili mong tanim. Ang saya mag-harvest, magkuha ng ng mga gulay. Yung patani talaga guys. Yun ang nakakatuwa. Manguha ng patani pagdating sa gulay. Kadyos din. Patani talaga kasi iba-iba pati yung kulay niyan eh. Yung sa loob ng patani. Lalo native. May pink. May violet yan. Meron namang yung parang stripe. Basta ang ganda. Meron ako doon sa taas. Kapasira. Yung stripe. Parang violet siya na stripe. Masarap ang gulay pag sanay ka kumain ng gulay. At tipid, lalo na ngayon. At mahal ang karne. Magkano lang minimum ngayon? 600 plus. Diba? Tapos yung karne, 1 kilo, magkano? 470? 480? Yung ay 380 pala, 370. Minsan lang ako bumibili guys, kaya hindi ko alam. Parang nalito pa. Tapos yung limpo, magkano? 400 plus mga minsan. Diyos mio, grabe talaga. Kaya madalang lang talaga ako bumili ng karne. Ang mahal, Diyos mio. At healthy pa yung gulay guys. Good for your health. Diba? Sa isip-isip ko, okay na din. Para healthy ako. Gulay na lang. Ay, mahal man ang karne. Dati magkano lang yung karne guys? 90 lang yan eh. Nung panahon pa Noy eh. 90 lang yan dati. Yung limpo, 90 lang yan. Araw-araw kami yung dati sa Taguig. Sa Makati pala. Tsaka sa Taguig. Sa Taguig pa kami dati. Naupahan pa kami dun dati ng asawa ko sa Taguig. At sa Makati. Araw-araw, karne. Kasi murang lang. Affordable. Ngayon, hindi halos ma-afford ng tao. Mabigat sa bulsa talaga, grabe. Dahil sa mga kurakot na politiko. Gahaman, umayra yung pagiging gahaman. Yung marami na silang pera, ay ba, hindi pa na kontento. Grabe. Grabe gahaman. Kaya mapunta sila sa impyerno niyan pagka ganyan. Hindi ako nagdidesisyon niya na mapunta dahil sa gawa nila. No? Dapat ay huwag sila maging gahaman. Marunong sila dapat makontento sa sinasahod nila. No? Diba? Sa kinikita nila. Pwede naman sila magnegosyo. Malaki naman yung sahod nila niyan. Hindi sila makontento guys. Grabe. Mga tao, umira talagang pagkagahaman. Ewan ko, matinong politiko ngayon na, ewan ko ba? Meron kaya? Parang malabo na kung meron. Ano ang darating sa'yo?
parang medyo pahalang pa. Upright ba itong Ace of Wands? Parang upright. Ito din pala. Upright to. Upright ba to? Ala, palang talaga siya, guys. Palang. Puro palang. Siguro ano to, 50-50 pa to na magte-take na action na hindi. Na ipaglaban kanya o hindi. Tao ba to? Yung magte-take action na nagdadalawang isip, yan siya. Hindi. Hindi yung tao. Kaaway. Kaaway. Kaaway na nagja-juggling, nagdadalawang isip. Kaaway. Anong kaaway ito? Elemento? Elemento ba? Hindi. Demonyo. Demonyo. Nagja-juggling, nagdadalawang isip siya. Parang hindi makapag-decide kaya pala. Pero yan ang darating daw, no? Kung susugod ba, kung atake ba o hindi, yung demonyo. Kaya pala nagja-juggling. Parang nagdadalawang isip, parang hindi makapag-desisyon, hindi makapag-take na action agad-agad, parang hindi makapag-desisyon, no? Nagja-juggling. Kasi nag-iisip yan, nag-iisip. Nag-iisip po ba? Hindi. Naka-restrict siya. Kaya pala na-juggling na parang hindi makapag-take ng action. Pero yan ang darating. Alam ko na. Yan ang darating na hindi siya makapag-take na ng action. Yan, yung mga demonyo. Yan ang darating sa'yo na hindi na makapag-take ng action yung mga demonyo na yan sa'yo. Na mag-juggling na sila. Ma-restrict. Makontrol. Makontrol na sila. Ma-restrict na sila. Matali na sila. Saan sila itatali? Lord Jesus Christ. Kasi parang mga hangal naman yung yan eh. Mga crook yan eh. Mga foolish yan eh. At dagpay baliw ng mga yan eh. Mga demonyo na yan. wala na yung ano eh. Parang atake na lang na atake yung mga yan eh. Puro ka-foolish yan yung ginagawa ng mga yan. At ka-demonyuhan nga kasi nga demonyo, di ba? Kaya pala, hindi na pala sila guys, yung makapag-take na action. Hindi na sila makapag-take na action. Matingga na sila guys, no? Hindi na sila makapag-atake sa'yo. Yan siguro palagi nang atake sa mga demonyo na yan. Pero hindi na sila makapag-atake sa'yo. Magsasucceed na. Matali na yan sila. Mga demonyo yan. Ayan. Saan sila matali? Saan sila itali? Sa abyss? Yung mga demonyo na yan? Kasi parang itali, may tali. Hindi sa abyss. Saan sa impyerno sila itatali? Yung mga impyerno, yung mga demonyo na yan? Hindi sa impyerno. Basta tali yan sila guys. Itali daw, parang mag-juggling, hindi na sila makapang-atake. Ganon. Kung hindi man itali, basta mag-juggling na sila, hindi sila makapang-atake sa'yo. Hindi na sila makapanugod, hindi sila makapang-atake. Magdalawang isip na sila kung atake ba hindi. Kasi pag umatake, diretso sila sa abyss. Ganon ba? Oo. Pag umatake, diretso sila sa abyss. Kaya magdadalawang isip sila kung atake ba hindi. Diretso man sila sa abyss. Takot yan sila sa abyss. Takot yan sila sa Hades. Sa abyss. Yun ang kinatakutan nila. Nailagay sila doon sa abyss. Kaya kaya pala. Nakakatuwa. Nakakatuwa ba? Ilagay man sila sa abyss pag mga atake. So pa?
Sino maglagay sa kanila sa abyss? Jesus Christ. Ikaw po ba, Lord Jesus Christ? Oh, Jesus Christ daw. Oh, the Hierophant pa naman. Oh, clarified pa Hierophant. Oh, powerful. Jesus Christ. Di ba nung panahon nung buhay pa si Jesus Christ, nung tao pa siya, nakikiusap yung mga demonyo, di ba? Nung nailagay na lang sila sa baboy, wag lang sila ilagay sa Hades o sa abyss, ganun. Kasi takot sila ilagay sa abyss. Oh. So, ano ang darating sa'yo na blessing, grasya from Jesus Christ. Charles. Ano kaya to? Itong tao na to. Si Magician, King of Pentacles in reverse. Oo. Magkakaroon ng alignment sa inyong dalawa. Ano to? Nagkakaroon na ba ng alignment? With the Temperance. Nagkakaroon na pala ng alignment eh. Kaya mukhang magtatagumpay na yan, oh. Kasi may clarified by 6 of Wands. Nagkakaroon na ng alignment. And the Magician. Ay, bakit Magician? Ano ba tong tao na to? Bakit Magician yung kanyang energy? Gumagawa ba to si Magician na to ng witchcraft? Tingnan natin, ha? Gumagawa nga siya ng witchcraft. Anong witchcraft ang ginagawa ni Magician na yan? Gayuma? Tingnan natin, ha? Hindi. Ano yung ginagawa niya? Spells? Kagaya ng mga bulong sa picture. Binubulungan niya mga picture. Ganun. Hindi. Spells like palipad hangin. Mga ganun. Orasyon ba? Hindi palipad hangin. Spells. May ginagawa siyang mga spells. Magician. Kaya para magician yung energy niya. And a manifestor person. Gumagawa siya ng witchcraft. Yan ang naka-align sa'yo. Yung tao na yan. Nangungulam ba to si Magician na yan? Nangungulam ba siya? Gumagawa ba siya ng kulam? Hindi naman kulam. Ano lang, mga spells. Like, protective, yung mga protection of spell, yun ang ginagawa niya. Pwede kasing, hindi, mga pang-atake na spell din ang ginagawa niya. Mapa-atake din ng spell ang ginagawa niya. Mga spells. Pero hindi siya nangungulam. King of Pentacles in reverse. So, ikaw ginagawan ka ba ni Magician na yan ng spell? Oo. At mukhang pampa-in love na spell ang ginagawa niya. Hindi gayuma. Hindi siya gumagawa ng gayuma. Instead, ano to? Ginagawa niya ng orasyon yung pangalan mo. Pampa-in love. Orasyon. Oo, orasyon. Para mag-succeed. Yung pangalan mo. Nagmamanifest siya. Gamit yung orasyon. Parang ganon. Kasama yung manifestation. Ginagawa niya ng orasyon. Yung pangalan mo, hindi sa picture. So, ibig sabihin, may pag-ganon kasi na spell eh. Yung dugtungan, yung pangalan mo na tapos, orasyon. O kaya orasyon mo na tapos pangalan. Ganon. May mga ganon eh. Iba-iba kasi yung spell eh. Pero, witchcraft yun guys eh. Alam ba ni Magician na masama yung ginagawa niya na gumagawa siya ng spell? Alam niya naman. Alam niya masama yung ginagawa niya. Pero ginagawa niya kasi, gusto niya kasi mag-succeed, no? Gusto niyang mag-succeed daw. Na ma-unite kayong dalawa. See? Oh? Para confident siya
na i-message ka para stable siya, para hindi siya mahihiya, para hindi siya mapahiya. Pag i-pursue ka na niya, pag i-message ka na niya, para courageous siya na i-message ka, kontakin ka, o i-pursue ka, ganun. Para stable siya, kampante siya, komportable siya na i-message ka kasi alam niya, nagawan ka niya ng spell, na influensya ka na ng spell, na alam mo yung lumambot ka na, no, sa kanya, na in love ka na sa kanya dahil sa spell na ginawa niya. Ganon. Na hindi ka nahihindi. Na bibigay ka na sa kanya. Parang ganon. Pero naka-align kayong dalawa. Ano pa? Feelings ni Magician na yan sa'yo. And by the way, King of Pentacles in reverse, parang unstable siya ngayon. Maybe financially or hindi siya komportable right now. Para bang feeling unsecured? Unsecured, yes. Baka sa situation niya ngayon, baka unsecured siya. Pwedeng hindi lang siya komportable. O pwedeng feeling ungrounded, ganon. With the King of Pentacles in reverse. Maybe tinatamad magtrabaho ngayon. Tinatamad siya, hindi. Pagdating sa connection nyo to, parang unstable, unsecure siya kasi naka-align pa lang naman kasi kayo eh. No? Parang affected sa nangyayari alignment, gano'n. Hindi naman. Talagang unstable lang siya. Ngayon, parang hindi komportable. Ganun ba yun? Hindi siya komportable ngayon. Anong feelings sa'yo ni The Magician na yan? Feelings. Gusto ko niya mapangasawa. King of Pentacles in reverse and Queen of Pentacles. Gusto niya maging partner ka. Gusto niya maging kabiyak ka. Gusto niya mapangasawa ka. Yung makasama ka sa buhay. Yung ang maging a good provider sa'yo. Yes. Yun ang nagka-clouded sa isipan niya na maging a good provider siya sa'yo. Yan. Para maging stable ka. Para maging komportable yung buhay mo. Para maging komportable yung buhay mo kasama siya. Para komportable ka. Kasi, ano ba yan? Nag-aalala na yan sa'yo. Nag-aalala. Nag-aalala siya sa'yo. And gusto ka niyang dipinsahan. Oh, nag-aalala siya sa'yo. Kaya para bang isip siya ng isip sa'yo. Ayan. Isip siya ng isip sa'yo kasi nag-aalala siya sa'yo na kung meron ka bang pera. Ganon. Na kung meron ka bang pera. Ganon. Kasi gusto niyang siya ang mag-provide sa'yo para komportable yung buhay mo eh. Para stable ka, secured financially. Gusto niyang bigyan ka ng magandang buhay. Masaganang buhay, stable, secured na buhay. Komportableng buhay nga eh. O mayamang buhay, pwede din kasi Queen of Pentacles. Nag-aalala siya sa'yo. Nag-aalala siya kung nakakain ka ba ng maayos? Hindi naman. Kung may pera ka ba? Wala. Naalala niya yun. Kung may pera ka o wala. Baka wala kang pera eh. Baka wala ka ng pera. Baka nabusan ka ng pera. O baka konti na yung pera mo. Ng problema ka. Lalo na't alam niya na mahal ang bilihin ngayon. So ano pa? Ang gusto niyang buhay na ibigay sa'yo.
Hindi, magician na yan. Ano ang gustong buhay na, na, na gustong, anong gustong ibigay sa iyo na buhay ni magician na yan. Maliban dyan sa Queen of Pentacles. Yung protected ka, kasi may cross, oh. Protektado protected from evil forces. Na sa ganun ay manatili na healthy ka, walang sakit, harmonious, peaceful. There's harmony sa inyong pagsasama, payapa yung isipan mo, at peace, balance ka. Talagang nag-aalala yan sa'yo. At ano pa, ang gusto niyang ibigay na buhay sa'yo ni magician na yan. 3. Ayan, yung matibay na samahan ninyo bilang magpamilya. Yung maayos yung communication ninyo, na walang problema, ganun. So, ibig sabihin, pag makapag-communicate to sa'yo, yung maging ano siya, yung may respeto at maayos. Oo, may respeto at maayos. Hindi siya yung babastusin ka niya, hindi yung i-disrespect ka niya, hindi yung pasigaw-sigaw, ganun. Kundi maayos, no? Para maayos at maganda yung inyong usapan na alam niyo yung matibay yung inyong relationship dahil maganda yung communication ninyo, yung pakipag-communicate ninyo sa isa't isa. Ganun ba? And yung matibay, yung maging rooted ka, maging grounded, maging deeply rooted, yung makapang-ugat-ugat ka, mag-grow ka. Yan ang gusto yung buhay, yung mag-grow ka, no? At makapang-ugat-ugat ka, yung maging secured ka niyan, maging feeling safe and secured. Ako sa puno pa, hindi mabuwal. Ganon. Kasi malalim yung ugat, no? Matibay ang kapit ng roots sa lupa, ganon. Or kung bubuo kayo ng pamilya, matibay yung inyong samahan, yung inyong bubuuin na pamilya. Or maging secured ka financially, kasi rooted din yan eh. Rooted. Yes, yung maging secured ka financially. Tama nga. Kasi rooted yan siya, rooted. Yun ang bigay niya sa yung financial security talaga. Dito pa lang lumalabas dito. Ayan. Kung kaya in reverse to, kasi pagdating sa connection nyo, unstable siya, no? Pero financially siguro okay naman yan siya. Yung person mo na yan. Ano pa ang gusto niya ibigay na buhay sa'yo? O ang gusto niya maging buhay, no? Yung gustong-gusto niya ibigay sa'yo na buhay ni magician na yan. Magician, yung kanya energy. Yung madaming flowers, bouquet. Palagi kanyang bibigyan ng bouquet. Ano to? Palagi kanyang bibigyan ng bouquet. Flowers. Hindi. Ano to? Papakasalan ka niya. Kasi may bouquet. Makasal kayo. Hindi ganun ang kanya, hindi ganyan ang clarification. Kundi yung bouquet eh. Yung pag kinasal kayo may bouquet, ganun.
Kasi bouquet. Oo, pag kinasal kayo may bouquet. Kasi natural na talaga yun. Pag kinasal may bouquet, di ba? Pero meron namang kasal na walang bouquet. Lalo yung sa, ano lang, sa judge. Wala lang bouquet-bouquet yun. Wala na. So, ang gusto niya pag kinasal kayo may bouquet. May flowers. May bouquet. Kasi sa amin ang asawa ko, walang bouquet. Diretso kasal lang. Ang gastos nga lang namin ng 5,000. Kumain pa kami sa, alam niyo kung saan kami kumain? Sa Itulyukan. Kasi ilan lang naman kami. May hindi, lima. Mga 5 lang kami. Kasama yung ninang. Isa lang yung ninang. Yung may-ari ng upahan ng bahay na inuupahan namin dun sa Taguig. Yun ang ninang namin sa kasal. Tsaka sa nanay, sangkot. Kami na asawa ko. Kasama yung kapatid ko pala. Di 6 kami. Oh. Magkano ng 5,000 nga ng gastos eh. Lahat na yun, 5,000. Kasi mura naman nun eh. Magkano na Itulyukan nun? So, mura yung Itulyukan. Ano pa? Ang importante makasal, hindi naman kailangan bongga-bongga eh. Yung iba, pabongga-bongga pero hindi tumagal yung kanilang pagsasama. Mga 1 taon lang, hiwalay na sila. Bongga yung kasal, ilang milyon yung gastos pero may ilang taon lang, hiwalay na. Diba? May mga ganyan. Meron yun sa Dubai. Sa Dubai ba yun? Saan ba yun? Basta napangasawa niyan, napakayaman. Ang gastos, ang laki-laki, ilang milyon yun. Yung cake nila, milyon na nga ata. Yung cake lang nila eh. O, ewan ko kung milyon ba yun. Basta ang laki ng cake nila. Ang alam ko, milyon daw yun. Yun ang sabi dun sa YouTube pa yun. Napanood ko. Tapos, 1 taon lang ba yun? Ilang taon, 2 taon. Wala na sila. Ang bilis. Kasi hindi sila compatible, guys. Baka pareho silang, alam niyo yung madaling mag-give up sa relationship. Lalo kung immature pa. Alam niyo kung bakit naghiwalay agad yung mag-asawa? Dahil sa umpisa, alam niyo yung tinatago nila yung meron silang mga tinatago eh. Kinikip, no? Sinisikret sa isa't isa. Na yung nakikita ng isa sa kanila hindi yung totoong sila. Ngayon pag nagsama na sila, doon na nagsilabasan yung baho nila, yung mga tinatago. Kaya hindi nila nagustuhan. Hindi man ito yung tao na nakilala ko, sabihin ng isa. Iba nga, kasi nga pinky yung pinakasalan niya. Nagpipretend, may hinahay, may sikreto. Ibang personality ang pinakita sa kanya. Kaya, ganon ang nangyayari. Tapos, dahil hindi nga consistent. Hindi, may ganon talagang mga tao na hindi nila mapatagal yung relationship, yung pagsasama nila. May mga ganong tao na parang andaling mag-give up. Andaling kasi yung relationship may ups and down talaga yan. Minsan ay may times na hindi kayo magkasundo, no? O minsan ay may selos-selos pa yan, mga ganun ba? Lalo kung may mga gusto mang ahas, di ba? May mga ganun kayong pagdaanan. So kung madali kayo mag-give up, ay hiwalay talaga, no? O kung may isa sa inyo na cheater, hindi mag-hiwalay talaga. Mga ganun. Hindi marunong makontento, di ba? Hindi mag-hiwalay talaga. Nasa tiyaga lang yan. Nasa willingness, no? Na magstay kayo.
At malaga din yung loyalty, no? Para tumagal yung relationship. Kasi doon mabibuild yung trust, eh. 'Di ba? Kasi kung yung isa nag-cheat, ay makipag-iwalay lang yung isa, o kaya ay lalayas na lang, aalis na lang, o kaya ay kung ano pa yung magawa ng isa. Pwedeng gano'n, depende sa tao, no? Pwedeng aalis na lang siya, lalayas, o kaya makipaghiwalay, syempre sa outburst ng kanyang emotion. Pwede naman na tanggapin niya na lang, no, na gano'n, na hindi siya mahal kaya nag-cheat yung partner niya. Ay mag-move on na lang siya, aalis na lang siya, at mag-move on. Pwede din gano'n. Pero madala yung gano'n, minsan nag-aaway talaga, eh, dahil sa selos, no, gano'n. Dahil sa sama ng loob, kasi nag-cheat, may ganyan, di ba? Ano ang next move kaya nito ni Magician sa'yo? Ano kaya ang possible na next move? Ay magre-reach out? Pagre-reach out ba yan? Reach out. Hindi pagre-reach out yan. Mag-o-offer talaga. Mag-o-offer talaga yan. Hindi lang reach out, kundi mag-o-offer yan. Meron siyang stable offer, serious offer. Yan, oh. May offer siya. Seryosong offer. At hindi ito nagpadalos-dalos. Pinag-isipan niya maigi ito kasi seryoso nga, eh. Oh. Mabagal man na kumilos. Oh. Pero seryoso. Kasi pinag-isipan niya muna ito, eh, bago siya mag-offer sa'yo ng i-offer niya na yun, na maging consistent siya. Alam mo, magseryoso siya, magkukumit siya. Yan. Yung maging loyal siya sa'yo, maging reliable na siya sa'yo, ganun. Nahangad niya mag-grow yun, yung umpisahan ninyo. Kaya talagang maging consistent yan sa pag-o-offer sa'yo, sa pag-suyo sa'yo, sa pag-contact sa'yo, o sa paniligaw kung babae ka, sa pag-o-offer sa'yo, sa pag-e-effort sa'yo, maging consistent yan sa pag-e-effort sa'yo. Ganon. Ano yung ano yung gustong sabihin sa'yo ni Magician na yan? Mahal ka niya. Kasi Queen of Cups, eh. Emotional siya sa'yo. O, nagiging courageous siya with the color blue. Dahil sa mahal ka niya. Nagiging courageous siya dahil sa mahal ka niya. O, nagiging courageous siya na mag-offer sa'yo. O, gagawa na ng action. Na mag-desisyon na mag-offer na sa'yo ng offer niya na yan. Nasabihin sa'yo ang gusto niya mangyari sa inyo. Kasi mahal ka niya. Kaya siya naging courageous para makasama ka na, para makapiling ka, so that you will be together. Para maging masaya na kayong dalawa. Ayan, parang katulad dito sa Rasan. Ayan, masaya kayong dalawa. Ayan. So, ayan guys, ito na lamang for collective reading. By the way, madami ba ang may type sa'yo na opposite sex?
Tingnan natin. Madami.